at makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radio Veritas ang lahat ng intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan, kapayapaan ng mga kaluluwa, at sa mga intensyon po na lahat nakasabi ng Veritas Kapanalig Community. Ngayon po ay Huwebes ng ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pagdiriwang ay pangungunahan po ni Reverend Father Arlo Yap SVD at ang ating mga lektor na sina Sister Tess Gallardo, Sister Franz Cruz at Sister Maya Tromulo. Magsitayo na pong lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin para sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Tampok po sa ating ebanghelyo ngayon ay yung pong pagpapagaling ni Jesus isang paralitiko. Pinagaling ngayon, at hindi lang basta pinagaling, kundi pinatawad yung kanyang kasalanan. Tungyan po ninyo yung si Amasiyas, parang advisor ng isang hari, at kinufronta niya to si Amos ang propeta. Ang hinilan ni Amos, yung pagbabago loob ng mga tao. Pero siya pa yung naging masama. Kaya bandang huli si Amos, binantaan niya yung si Amasiyas, yung mangyayari sa kanyang asawa at sa kanyang mga magiging mga anak. Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan po, tayo dudulog sa Panginoon. Alam natin marami tayong pagkakamali sa kanyang pagkukulang. Siguro hindi rin pagkakamali, pagkukulang na lang. Yung gusto natin sanang gawin ang hindi natin nagawa. Yung dapat gawin ang hindi natin nagawa, especially sa larangan ng pananampalataya. Hihingi ng tawad sa Panginoon, sapat ang Diyos ipapagpatawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating makasalanan. Patabayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Amalan makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasiyas, ang saserdote sa Bethel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, aniya. Dahil sa kasasalita niya ay nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel.
Pagkatapos, hinarap naman ni Amaseyas si Amos, "Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Luda, doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Bethel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari." Sumagot si Amos, "Hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawain iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, Amaseyas, ito naman ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo ay magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos, ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahataang kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, iyaong bungang idudulot. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Iyaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Magsitayo pong lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sumakay si Jesus sa bangka. Tumuwid sa kabilang ibayo at tumulis sa sariling bayan. Pagdating niya doon dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Na makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanyang pananalig. Sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo yung loob. Pinatawad ka sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit pati ni Jesus ang kanyang iniisip, kaya sinabi niya, "Bakit ka nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin, ipinatatawad na ang makasalanan mo, o sabihin, tumindig ka at lumakad?" Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng makasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan
at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Na makita ito ng mga tao, sila natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang mga pagbasa ko ngayon, magmula nung araw na linggo hanggang sa susunod na linggo, ay patungkol sa pananampalataya. Makikita niyo po yung parang teleserye, kabubukas lamang ng Lorenzo's Time. Tama nga ba title? Correct. Nung linggo, maalala ninyo na pinagaling ni Jesus isang babae na durugo for 12 years. At yung bata, anak ng Jairo, isang synagogue official, 12 years old, binuhay niya. Patay na, pero binuhay niya. Ang nakita ni Jesus sa kanila, sa dalawa, yung pananampalataya ng babae na dinurugo. At yung pananampalataya ni Jairo. Matatanda po ninyo, no, na naantala ng kaunti yung lakad nila Jesus patungo doon sa bahay ng Jairo, di ba? Na nag-uusap sila ng babae. At matapos kausapin ng Jesus ng babae, may dumating na mga kasambahay nitong synagogue official na huwag na raw abalahin yung guro kasi patay na yung bata. Kung ikaw yung Jairo, yung tatay, baka magalit ka nga doon sa doon sa babae. Pambira naman, Lord. Yan, tuloy na traffic tayo. Ito babae kasing ito eh. Tuloy namatay ang anak ko. Pwede sana isipin ng tao eh. Pero right after nung marinig na namatay yung bata, hindi nag-aksaya ng panahon ng Panginoon. Sinabi agad si Jairo, do not be afraid. Just believe. Manalig ka lang. So, nanalig yung Jairo at of course, eventually, binuhay ni Jesus yung bata at age of 12. Kitang-kita mo yung pananampalataya nung dugo ang babae for 12 years at ni Jairo. Kita mo. Monday, ang Ebanghelyo, may isang skriba na nagsabi na susunod doon siya sa Panginoon. I will follow you, Lord. Sabi ni Jesus, foxes have holes, birds have a nest, but the Son of Man has nowhere to lay His head. Para sinasabi, okay, sige, kaya mo siguro sumunod sa akin, sige, kaya mo nga, sinasabi ko na sa'yo, mahirap yung gagawin natin. Hindi madali. Yung mga asong lobo nga, mayroong mga higaan eh. Ako bilang susundan mo, wala akong higaan, kakayanin mo yan. So, hindi madali yung pagsunod sa Kanya. Lumilitaw, yung Sunday, it was about faith. Monday, it was about following Jesus. At yung following Jesus, nangangailangan ng pananampalataya. Okay? Tuesday, ito yung kapistahan ni Santo Tomas. Ito yung Ebanghelyo na si Tomas, sinasabi niya, hanggat hindi ko nilalagay ang aking daliri sa kanyang sugat at ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Again, it's about faith. Yung Monday, mukhang yung sabi nun siya, I will follow you, pero sinabi niya sa kanya, mahirap to Teka muna, Lord, papaalam muna ako. Teka muna, Lord, maglilibing muna ako. Hindi pwede yan. So yung faith mo, kung hanggang saan? At tinatanong, kung hanggang saan yung faith mo? And here comes Tuesday, kung hanggang saan yung faith, sabi naman ito si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat
Hindi ko nalagay ang aking daliri sa kanyang sugat at ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Yung sinasabi nga, to see is to believe. Mababaw pa rin yung pananampalataya. Mababaw pa rin. Okay? Third, Wednesday. Ito yung napakalaking panghihinayang talaga. As in, napakalaking panghinayang yung kahapon na ebanghelyo. Si Jesus, sinulubong 2 demoniacs. Yung inalihan ng masamang espiritu. Parang ganon. Tapos, sabi ng dalawa, kilala ka namin. You are the Son of God. Kilala ka namin. Nakiusap nga itong demoniacs na ito, naku, Pete, sana dali mo kami doon sa mga babuyan. So sabi na pang, sige, pumunta kayo roon. Napalaya yung demoniacs, yung mainalihan, naulian sila, at yung masamang espiritu pumunta roon sa babuyan. Ito yung mga tao nagreklamo. When they learn about it, marami namatay na babuyan na kasi dumulit sa bangin eh. They begged Jesus to leave their town. Sayang! Kakapanghinayang yon. Para sinasabi, sa pananampalataya, kikilala mo si Jesus. Eh yung mga demoniacs nga nakilala si Jesus eh. Sila pa na ordinaryong tao. Sayang. Kakapanghinaya yung kahapon na yun. They beg him to leave the place. Kakapanghinaya. Parang kung si Jesus nandito dito, ayaw pakawalan, di ba? Kung sakasakan si Jesus ay nasa harapan mo, ay di ka naalis. Kay Piolo nga eh. Di ka umaalis. Sa akin nga, di ka umaalis. Kay Jesus, aalis ka? Sayang. Ito yung ebanghelyo kahapon. Patakbong umuwi ng bayan ng mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay. Pati nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Ganda sana, no? Ganda sana. Salubungin si Jesus. Mukhang okay, no, ha? Pagkakain sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ipinamanhik na siya'y umalis sa kanilang lupain. Sayang. Kakapanghinayang. Yung faith, hindi kinilala si Jesus. Noong Tuesday naman, yung faith naman ni Thomas, kailangan makita niya to see is to believe. Sayang. Now here comes yung totoong pananampalataya. Here comes Jesus going back to his hometown. And he saw this paralytic. Yung gospel today, sinasabi, nakita niya sa kanilang pananalig. Nakita niya. So yung pananalig na yon ng mga tao, ang siyang nagtulak kay Jesus na pagalingin niya yung may sakit. Sabi rito pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakarate sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi sa paralitiko, anak, lakasan mo yung loob, pinatatawag ka sa iyong mga kasalanan. Sayang. Sorry, hindi sayang, kundi nakakatuwa. Kasi nakita niya yung pananalig. In contrast, para makita niyo yung mga readings, ang ganda ng parang teleserye. Yung first reading today from Ezekiel, from the prophet Amos, si Amasiyas, narinig niya nagsasalita to si Amos. Si Amos bilang propeta, wala naman siya sinasabing masama Sinasabi ni Amos, yung mga nakarang araw, magbalik loob tayo sa Panginoon, humingi tayong tawad. Yung sinasabi ni Amos. Maging makatarungan tayo, yun ang sinasabi niya. Si Amasiyas naman, ibang reading niya, iba. Parang, parang naigit yata Pero ito ang pagkakasabi ni Amasiyas. Noong mga araw na yon, si Amasiyas, ang saserdote sa Bethel, saserdote pa, pare, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel, may binabalak laban sa inyo ang propeta si Amos. Dahil sa kasasalita niya ay nagugulo ang bayan. Kita mo yun? Hindi ba siya dapat matuwa?
kay Propeta Amos na pinapalapit niya ang mga tao sa Diyos. At tingin niya nabubulabog pa eh. So in other words, ito mismo ang nabubulabog, si Amasiyas. So pagkatapos niya kumprontahin, pumunta si Amasiyas sa Haring Jeroboam, hinarap naman niya si Amos. Pinagbintangan pa, bula kang propeta, magbalik ka sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng panghuhula. Ang sama ng pag-iisip ni Amasiyas eh. Nakita pa niya si Amos na parang ginagawa niya negosyo panghuhula niya. Parang hindi malayo sa mga nasa tabi ng Quiapo. Ginagawa negosyo panghuhula. Pinagbibintangan. Sabi niya, magbalik ka sa Huda, doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka namang hula rito sa Bethel. Narito pa naman ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sabi naman ni Amos, hindi ako kumikita para dyan. Isa ako ordinaryong pastol. Tinawag niya lang ako, inalis nga niya ako eh. Para nasabihin to sa inyo. Kaya nga to si Amos, siguro nagingit-ngit din eh. Kasi wala man siya kamuang, ginamit siya ng pangalan. Kaya Amos, pumunta ka roon, mangaril ka. Eto namang si Amasiyas, naghahanap buhay ka rito, no? Pinagbibintangan. Pansinin po ninyo, yung Amasiyas ay pareho ng mga eskriba sa ating ebanghelyo. Nakita ni Jesus yung pananalig ng ilang katao at ng paralitiko. Sabi ni Jesus, dahil sa yung pananalig, pinapatawad ko sa yung makasalanan. Nag-complain nga ito mga eskriba. Aba, hindi pwede yan. Sabi dito sa nga, kakatuwa nga eh. Anak, laksa mo yung loob. Pinatatawad ka sa yung makasalanan. Isang loob na ilang eskribang naroon, nilapastangan ng taong ito ang Diyos. Mukhang sa argument naman, mukhang tama naman eh. Okay naman eh. Kamukha nung siguro yung tingin ni Amasiyas kay Amos, mukhang tama rin naman eh. Okay din naman eh. Pero ang hindi lang makapasok dito ay yung parang masamang isip ni Amasiyas at saka nilang eskriba. Yung pananampalataya ni Amasiyas at saka ng eskriba, nabubulabog na may itim na pag-iisip. Ang ginawa ni Jesus, pinagaling niya yung may sakit, and to prove na talaga siya yung may kapangyarihan magpatawad, pinatayo niya yung may sakit at lumakad. To prove. Bakit? Sinasabi ni Jesus, ano mas madaling sabihin? Pinatatawad ka sa iyong makasalanan? Or tumayo ka at lumakad ka? Ano mas madaling sabihin? Mas madaling sabihin, pinatawad ka sa iyong kasalanan. Mas mahirap sabihin, tumayo ka. Bakit mas mahirap? Kung hindi tumayo, sige na, tumayo ka na. Nakakaya. Tumayo ka na. It will mean physical evidence na kailangan tumayo siya para patunayan may kapangyarihan siya. Kailangan mapatayo niya kasi mas mahirap yun eh. Yung sinabi niya nung una, pinagaling ka na. Sinabi niya nung una, pinatatawad ka siya makasalanan. Mas madaling sabihin niyo, mami, mas madali. Bakit? Who would ever know pinatawad ka nga kasi wala ka ng physical evidence? Who would ever know? Mas madaling sabihin yun. Halimbawa, sabihin ko sa iyo, mami, sarapan na iba. Mami, maganda loob mo, mami. Mabait ka, mami. Who would ever know? Madaling sabihin yun. Halimbawa, sabihin ko, mami, swerte ka sa asawa mo, mami. Patay tayo dyan. Wala pala siya asawa. Kaya nga mas madaling sabihin, di ba? Kung di siya nagsalita, hindi nyo malalaman. Hindi ko rin malalaman. Sa dinami-dami na pwede ko sabihin may asawa, siya pa yung walang asawa. Wala ka nauto niyan, mami, sa ganda mong yan. Mas madaling sabihin kaya yun. Patay tayo dyan, mami, ha? But who would ever know? Pero sabihin ni Jesus, para patunayan ko sa inyo, na ako ay mayroong kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Tumindig ka, lumakad ka, tumayo yung tao. In other words, if Jesus took the harder, the more difficult one, tumayo ka, then kayang-kayang sabihin talaga na may kapangyarihan, pinatawad ka sa iyong kasalanan. Ang kalaban niya dito, yung mga eskriba na nagmamatigas sa loob.
still about faith. And here comes this coming Sunday about rejection of Jesus. Kaya kita mo yung pananampalataya, yung Sunday, yung meron pananampalataya, na kinabang yun, gumaling yun, nabuhay yun eh. This coming Sunday, Jesus was rejected. In his hometown, he was rejected. At nakalagay doon, and he did not perform any more miracles there because of the lack of faith. Ibig sabihin nun, sa pananampalataya, saan ka pa? Believe. Maniwala ka na. Manalig ka na. Sumampalataya ka na kasi ang pangako ng Diyos ay marami sa iyo. On the other hand, if you don't believe, you doubted, nag-alangan ka, wala kang pakinabang sa Kanya. Ang hindi Kanyang tutulungan. Paano siya tutulong kung ayaw mo naman? Paano siya tutulong kung hindi ka naman sumasampalataya sa Kanya? Paano siya tutulong kung di naman siya nagbibigay ng panahon sa Kanya? Kaya pala, yung justice ng Diyos, totoo. Tignan po ninyo, matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ulitin po natin, matuwid kahatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang Kanyang hustisya. Matuwid ang Kanyang katarungan. Bibigyan niya ng gantimpala ang may pananampalataya. Pero hindi niya makayang puntahan ang mga taong, o hindi niya makayang pasukin ang mga taong ayaw. Pero naniniwala pa rin ako, kahit na paayaw ng tao, gagawa pa rin ng Diyos ng pagkakataon, paraan, para magbagong loob lang tayo. Para magbagong loob lang tayo. Ganun yung hinihingi ni Amos sa bayan ng Huda. Magbagong loob lang at bibigyan tayo ng Kanyang biyaya. Yung Amasiyas, hindi nagbagong loob bagkus pinagbintangan pa si Amos. Ano sinabi ng Amasiyas? Yung asawa mo at mga anak mo, may mangyayari sa kanila masama. Kasi ganun nga ang justice ng Diyos. Ang Kanyang katarungan ay nakasalalay sa ating pananampalataya. Kung meron ka pananampalataya, makikinabang ka. Kung wala ka pananampalataya, wala kang magagawa. At wala magagawa ang Diyos para sa iyo. But because of His great love, meron pa rin, pipiliting pa rin ng Diyos o gagawa pa rin siya ng paraan para mapalapit ka rin sa Kanya. After all, the justice of God is fair to everyone. Kaya tamang-tama, matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Sa may pananampalataya, meron kayong biyaya. Sa mga walang pananampalataya, wala kang magagawa. Mag-stay pong lahat. Taglay ang buong pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko. Dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at ang mga dalamhati ng simbahan at ng mundo. Sa bawat kahilingan at ating sasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway palagiang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pakikipagsundo, naway laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway naging laging handang magpatawad ng ating kapwa, sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng kasiyahan at pag-asa sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa, naway makasalo na sa walang hanggang kapayapaan ni Kristo.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa mga kaarawan sa mga araw na ito, sina Presi Maderal, Father Luis Halas, SVD, dati po nakasign sa Sablayan Occidental Mindoro, ngayon po nasa Austria na. Si Alice Atienza ng Sablayan, at kapatid ko si Gordian Oseyap. Para sa kahilingan po ating makapanalig, lalo tigit ang pamilya po ng Peter Cruz, Pre, Canlas, Uy, Parto, Tividad, Mendoza, Oro, Antikin, Pagdanganan, Winnie, Early, Nonet, Tony, Lindsay Huco, Heidi, Esther, Mines, Sonia, Chit, Wilma, Tess, Terry, Homer, Marivic, and MJ, Peaches and Long, Dr. Jesus Yap, Dr. Paul Malabanan, Goring Perez, Dolly Alano, Nelly Innumerable, Ed, Tom and Dante, Romel Pangilinan at Cynthia Gallardo. Gagagali po ni Ben Racing David, Bibsin Apple, Meli Rendor, Tita Glo Cabrera, Letty Hongko, Arvie Bartolome, Christy Boy, and Leticia Terrado, Dalit Canseco, Tony Malabanan, and Christine Lagdan. Malangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasalamatan ka namin sa kapatawaran na dulot ng iyong anak sa amin. Kami naway makapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Ito aming hiniling sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Malangin kayo mga kapatid upang ito paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng pagkahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming mga paglingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niya rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling na ang lahat ay umiiral ay iyong likhain. Siya sinugo mo para kami sa gitid palayain. Kaya siya'y kinalingan na mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niya sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunod sa krus ang kanyang makamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kahit sa Banghel nagsisiyawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyo sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Alam niyo po yung pinagdarasal lagi pagka Divine Mercy, Jesus, I trust in you. Mamaya pa pagtiras ko katawan dugo ni Kristo, dasalin niyo po yun, Jesus, I trust in you. Para yung pananalig natin sa Kanya ay lalong tumibay. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan na iyong Espiritu, gayong banal na makaloob na ito, upang para sa may maging katawan, dugo na aming Panginoong Heso Kristo. Bagay niya pinagtiis ang kusalo na baging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Jesus, I trust in you.
Hindi na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-aalaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalin namin sa tinapay na nagbibigay buhay at ang kasin kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakais sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan na gana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaya sa ni Pope Benedict, honesta namin obispo at ng kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid namin nahimlay na may pag-asiling muling mabubuhay, lalo tigit sina Artemio Santa Ana, Adoracion, Belen, and Leonardo Yap, Rolando Ramos, Lourdes Apolonio, and Angel Malabanan, Julie and Priscilla Franco, Efren Oro, and Efren Villamor. Kawa mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagindapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupulis kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak namin Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating dadasalin ang panalangin sa ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pupahiran sa Kristo ang aming tagapagligtas. Sapagat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. O Panginoon sa Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaya sa iyo sa iyong kalooban, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi sa inyo. At sumayin niyo rin. Kung minsan meron tayong mga pinagdadaanan, ay nakakapanghina na loob. May tayong problema, may tayong karamdaman, nakakapanghina na loob. And there were times we begin to ask the Lord, bakit? Bakit tayo pa? Bakit binigay yun? Bakit inilaw ng Diyos yung mawalan ka ng anak? Halimbawa, those things, nakakawala ng loob. But for today's Mass, kitang-kita mo yung kahalagahan ng panampalataya. Yung pananalig sa Kanya. So we say, God bless you, peace be with you. You also say, trust the Lord. Magtiwala ka sa Kanya. Okay? Give that peace not to one another. God bless you and peace be with you. Trust the Lord. Have faith in God. Have faith in God. Palapan ng Panginoon sa Kanyang biyaya sa atin. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesus. Siya nagpagaling sa babaeng dinurugo. Siya yung bumuhay sa isang batang 12 years old na namatay. Siya rin nagpagaling sa paralitiko dahil sa pananampalataya ng kanyang makasama. At siya ang kordero ng Diyos. Nagpapagaling, bubuhay ng patay. Ang nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapapadang matao tinatawag sa biging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan paman. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Magsitayo po para sa panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Amalang pagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumapit po kayo sa espesyal na panalangin para sa mga may sakit. Kasama natin pagdarasal ang mga taga Yas Island, malapit sa Abu Dhabi. Makapanalig po natin. Nakatuon po lagi sila sa Radio Veritas, especially pag nagmimisa po tayo. Sumayin yung Panginoon. At sumayin niyo rin. Kung tinataas ko sa iyo, makapat kong ito, they trust you so much. Pinagkakatiwalaan ka at Panginoon sa lahat ng mga nangyari sa buhay nila. Isinusuko naman nila sa iyo. Lord, nangako ka na pagka nakita mo yung pananalig namin, nakita mo yung pananampalataya nila, nandun kang pinagagaling mo kami, pinatawad ang aming mga pagkakasala, lalo't pag kami hingin ng kapatawaran para sa iyo, mula sa iyo. Kaya Lord, sana po hipuin niyo lahat ng may karamdaman sa oras na ito. Isa ka mga kapanalig, Panginoon, na walang pinakalakas sa kanang araw-araw kundi makinig sa Radio Veritas. Sa mga nawawalan ng pag-asa, Panginoon, pakinig sa Radio Veritas na nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Kaya Panginoon, lahat ng may karamdaman, in Jesus' name, sa lahat ng mga kapanalig, hipuin niyo po, Panginoon. Huwag niyo po sana pagdamutan. Lahat ng karamdaman, Panginoon, in Jesus' name, pinapawin lahat, in Jesus' name. Lahat ng mga sakit, Panginoon, in Jesus' name, ay gagaling lahat, my Lord, in Jesus' name. All this we ask, in the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever.
Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayin niya rin. Pagpalanawa ka ng mga Panginoon Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, kumain kayo mapayapa. Salamat sa sa Diyos. Maraming salamat po kay Reverend Father Arlo Yap, SVD, sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng banal na misa at sa ating mga lektor na sina Sister Tess, Sister Franz, at Sister Maya, at maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na dumalo sa ating misa ngayon, maraming salamat din po. Muli po tayong magsama-sama bukas alas 2:15 hanggang 1:00 ng hapon para sa isa na namang pagdiriwang ng banal na misa. At manatili po kayong makinig dito sa Radio Veritas 846, ang Radio Totoo. Ako naman ang iyong kapanalig, Homer Viray, kasama po si Nico na bumabati ng magandang hapon. Sumainyo ang katotohanan.